Kausap po natin mga kabombo ang isa po sa mga miyembro ng mataas na kapulungan, si Senator Riza Ontiveros. Magandang araw po sa inyo, Senator, at welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jairo ho ito. Thank you for joining us, Senator. Yes, thank you for inviting me, Bombo Genesis at Bombo Guy. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you. Tayo po ay napapanood at napapakinggan ng live sa ating 32 stations nationwide, Senator. Again, maraming salamat for joining us. Kamusta ho kayo? Kamusta ho ang Senado sa ngayon, Senator? Well, ito, simula na naman ang bagong linggo. Napakahalaga nito kasi huling linggo bago kami mag-adjourn sine die. So sana po talaga ay maisulong na namin ulit yung mga importanteng trabaho namin, no, tungkol sa mga bills, mga investigasyon, yung paghahanda para sa budget debate sa ilang buwan na lamang, at syempre yung pagpapatuloy ng impeachment trial. 4 na linggo na kasi kaming nagpapatlintero sa mga issues sa floor na parang mas kinalaman tungo sa aming mga sarili. Dapat bumalik na po kami sa trabaho para sa ating mga kababayan, lalo na nagpapatuloy ang giyera sa Middle East at yung oil crisis dito. About that, Senator, is naasahan din po ba natin muling tatalakayin yung pong online voting na naging sentro nga ho ng kontrobersiya nitong nakalipas na linggo, ngayong araw, Senator? Iyon na nga. Well, kung itutuloy talaga ng majority ni na Senator Marcoleta yung pag-amyenda sa rule tungkol dyan, at least ngayon yung tamang timing na gagawin. Hindi yung pinipilit nila nung nakaraang Martes, no? Kung kaya't nag-walk out pa kami para lang pigilin yung pagbali sa rules namin sa ganyang paraan. Kasi nakasaad sa rule na yon, a day before natatalakayin at didesisyonan o pagbobotohan, kailangang ihain. At yun yung bagong motion ni Senator Marcoleta nung nakaraang Martes. So, hindi nung Martes, pero ngayong araw lamang proper na. Kung itutuloy nila, saka namin pagbobotohan. Paano pag ipilit ho nila, Senator? And then, of course, sakaling magsagawa muli ang minority bloc ng walkout at i-compel ho kayo in the process na pabalikin? Ang gagawin po namin ay ide-debate namin ng puspusan yung ito on the substantive grounds na. Kasi marami talagang problema dyan sa paano ka lang pag-amyenda sa rule ni Senator Marcoleta para lang payagan ang video conferencing, lalo na sa pagboto. So, ide-debate muna namin ng puspusan bago magkakaroon ng botohan. Pero nakausap po ninyo yung ibang members ng majority, Senator, na, lahat ba sila, yung 12 na nalalabi, ay pumapabor para ho dito sa online voting? Well, magandang tanong yan, Bombo Genesis. At umaasa ako na baka may makumbinsi kami, isa o ilan sa kanila mamayang hapon sa pagdebate sa substance o sa merits at demerits ng proposed amendment na iyan. Kasi tatalakayin ko halimbawa na napakalawak naman ng definition na nakasaad dun sa amyenda. Samantalang ngayon at sa nakaraang kasaysayan ng Pilipinas, ng Senado, kapag lamang may national emergency, kapag lamang may force majeure, ay papayagan ang online deliberation at voting. Minsan lang nangyari yan, Bombo Genesis, nung panahong ang buong mundo ay nasa ilalim ng isang pandemic. At yung ilang mga nakaraang okasyon na may senador na humingi makapag-video conferencing para lang mag-deliberate, hindi pa para bumoto, o yung pagkakataon na may ilan sa amin na naghain ng resolusyon na payagan sila na mag-video conferencing. Sa lahat ng pagkakataong iyon ay dinenay po ng Senate leadership at that time. And in the case of one of our colleagues, si Senator ngayon Representative Laila De Lima, humarap muna siya sa batas, no? Humarap siya sa warrant na hinaharap sa kanya noon. In fact, sumuko siya, and in fact, during those times, nasa kulungan siya. Kaya itatanong din namin yung bakit, tinanong na ni Senator Erwin nung nakaraang linggo, tinanong namin sa aming joint statement nung gabi nung Martes, joint statement ng minority, na tila parang pinipilit nung nakaraang linggo at susubukan nilang ipagtagumpay sa botohan mamaya,
na parang para special treatment lang sa isang kasama namin na hanggang ngayon ay hindi pa humaharap sa batas o di kaya para sa ilang mga kasama na maaaring humarap sa batas o harapin ng batas. So magiging talaga matagal at matindi yung pagdebate mamaya, Bombo Genesis, bago may anumang pagboto na mangyayari. Parang mahaba-habang araw itong araw ng Lunes, Senator? Oo nga po eh. Bombo Jai, with your follow-up kay Senator Risa. Senator, follow-up ko lang doon sa naging katanungan ni Bombo Gen. What intent or motive are you seeing here sa pagpupush dito ng majority bloc sa online voting and online participation? What ang nakikita ko? What intent or motives ng ating majority bloc? Well, syempre, mahirap pa hulaan ang motives, pero dahil naitanong na ni Senator Erwin noon at pinanindigan namin sa aming joint statement, tila para gusto lamang bigyan ng pagkakataon na kung meron mang miyembro ng majority ay hindi pa humaharap sa batas o di kaya ay humaharap na nga sa batas sa mga panahong iyon, gusto pa rin nilang i-preserve yung bilang nila sa pagboto. Okay lang yon kung yun ang nakasaad sa rules. Okay lang yon kung may pag-amyenda sa rules sa tamang paraan at may merits talaga yung amyendang iyon. So yun yung mga substantive din, no, at contextual na issues na pagdedebatihan namin mamaya. Nakikita ninyo po ba, Senator, na pag naamyendahan ang rules ng Senate, susunod na rin ang rules of impeachment since kailangan din po na physically present ang senator judges sa pagboto? Iba pa po yun, Bombo Jai. Kasi ang Senado bilang impeachment trial court ay kumbaga ibang entity yan sa Senado bilang legislative body. So, ang rules of the Senate ay ito, pinagdedebatihan at malamang pagbobotohan mamaya. Pero yung rules of impeachment ay yung impeachment trial court lamang ang pwedeng magtalakay niyan. So, magkahiwalay po yan, Bombo Jai. And regarding naman po sa mga kasamahan ninyo, Senator, na mga senador na posibleng makasuhan pa, no, maliban kay Senator Jinggoy, ano po yung reaction nyo dito? Kasi sinasabi ng ilang members ng majority, isa po daw itong hakbang para takutin sila at lumipat po sa inyo. Parang, I think nabanggit na rin ng sino ba nung nakaraang linggo or nitong weekend, yung mga kasong iyan po kasi, case build-up, matagal na pong nangyayari yan. Hindi naman pwedeng madaliin para lang mag-fit o mag-swak sa ibang proseso tulad nung sa Senado ngayon. So, I think, and yung iba doon ay, yung ibang mga proseso ay dinelay noon. So, nagpang-abot-abot na ang marami ngayong panahon. Nagpang-abot sa trabaho ng pagsasabatas na ginagawa o dapat ginagawa namin sa Senate dito sa ilang mga kaso na nakaharap sa ilang miyembro namin sa Senado and other processes. Kung lamang sana hinaharap ang bawat proseso sa tamang panahon, hindi sana mag-iipon-ipon yan at makagulo pa, no? Hindi lang sa isip ng ating mga kababayan na dapat pangunahing pinagsisilbihan namin, pero para guluhin yung isip ng ng mga miyembro, no, ng Senado din. And ngayon, Senator, nasa month of June na tayo. May na-expect na po ba na change of leadership ngayong Monday o ngayong Linggo? Since 3 session na lang po, mag-a-adjourn sine-die na ang Kongreso. Opo. Well, whether mag-a-adjourn sine-die na or nasa kalagitnaan o nasa simula ng isang sesyon, paulit-ulit kong binabalikan yung sinabi ni dating Senate President, ngayon Minority Leader Tito Soto, yung usapin ng liderato ay nagsiserve sila sa pleasure ng peers nila, kaming lahat ng mga senador. Nagsiserve ang sino mang Senate President sa ilalim ng konstitusyon. At sinabi ni Minority Leader Tito noon, nagsiserve siya noon under God. So, basta para sa amin sa minority, mapa-minority, mapa-majority, sa anumang panahon, nakatutok kami sa aming trabaho
bilang mga senador. At para sa akin personally, kumbaga, been there, done that. Mapa-minority man o mapa-majority, ay nakatutok pa rin ako sa trabaho ko. So, and yan naman ay usapin lagi ng numero. So, kung aling liderato ang sinusuportahan o suportahan ng isang majority ng mga bilang naming mga senador, then yan ang magiging at mananatiling or magiging liderato. Okay, thank you so much, Senator Bombo Jen. Thank you very much. Senator, may panghuling pahabol lamang ako, no? Sige po. There's a possibility na hanggang 5 or even 6, sabi nga ni dating Senator Gordon, ay pwedeng mga 6 na senador ang mawala ngayon, ngayong sa part ninyo. Anong paghahanda dito ng Senado? And napag-usapan na ho ba ito, yung possibility na ganito? Dahil sunod-sunod na po yung filing of cases. Well, hindi pa napag-usapan ng all members, pero kung anumang paghahanda ang gagawin, we'll have to cross the bridge when we get there or each and every time we might get there. Basta ang klaro sa Senado, ang klaro sa bawat isa sa aming mga senador ay ilan man ang bilang namin, yung normal times na 200 kami, yung ilang beses sa nakaraang kasaysayan na naging 23, or minsan lang yata nangyari yun, nung isang senador ay umakyat bilang vice-presidente nung panahong iyon, panahon yata ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, or mga pambihirang sitwasyon na maaring higit sa isa ay mawala sa bilang ng Senado o aktibong partisipasyon sa Senado, basta mananatiling pareho ang tungkulin namin. At gaano man kami karami, yan ang obligasyon namin bilang Senado na magsilbi sa ating mga mamamayan at dapat lagi sa makasaysayang mataas na pagtingin ng publiko sa Senado at matinding paniniwala at pagtitiwala ng publiko sa Senado. Panghuli na lang ito, Senator. Will you support the idea na dyan sa may part ng Senate isilbi ang warrant kung sakasakali? Kasi plunder cases ito, more than 6 years yung kanilang cases, kung sakali man, Senator. I think if ever sa ganung mga sirkumstansya ay pag-uusapan na yon ng Senate President at saka ng sino man ang magse-serve ng anumang warrants. Basta ang pinaka-importante ay laging sumusunod kami sa konstitusyon at ino-observe ang mga tradisyon sa Senado. At higit sa lahat, yun na nga po, yung diwa ng pagiging tapat sa utos ng ating saligang batas. Okay. Senator Risa, maraming salamat po muli for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, ma'am. Ingat din po at maraming salamat din po. Maraming salamat po. Si Senator Risa Ontiveros, mga kaumbok, kaugnay po sa ilang mga usapin, lalo ho yung mga malalaking mga pagkakataong mga balita na magaganap ngayong pong araw ng Lunes, unang araw ng Hunyo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.